Din alam na meron na palang problemang nararanasin ang ating mga anak. Ngayon, kung meron po kayo nadidinig na tinatawag nating ADHD, hindi natin alam, lalo na sa mga kaedadan nila, RJ, sabihin natin, ay, ano lang yan, pasaway lang yan. Pero actually po, yun ay maaaring nangyayari sa kanya noon pa man. Kasi nandun yung maganda yung kanya yung intellectual functioning. So, anong nangyayari? Bakit sinasabi ng kabila na siya ay batugan? Unang-una, what brought about yung pagsasabi ng batugan is the fact na nagiging passive ang behavior niya dahil ang asawa ay ang kinakasama ay passive. Kailangan, yung may drive, may motivation. Wala kaming nakikitang ganun Napaka-passive nyo. So siguro una-una, RJ, ganito. Kung sa tingin mo, after na gusto mong magbago, pero hindi mo pa rin kaya, pwede ka naman pumunta sa amin, tutulungan kita. Para i-monitor ko kung paano yung mga aktibidades mo na may aayos siya. May aayos mo pa yan. Unang-una, meron kang insight. Pag sinabing may insight, alam mo na may problema ka, kaya lang hindi mo alam kung paano tugunan yung problema yun. So, may aayos pa rin natin. Sinasabi nga natin, dapat may fighting spirit tayo. Pero may spirit siya. Walang fighting. Hindi lumalaban ang spirito mo. Di ba narinig natin palagi? Sa kasulatan, God helps those who help themselves. Tinutulungan ng Panginoon ang yung mayroong kakayahang tumulong sa kanyang sarili. Parang wala kang motibasyon, Jennifer. So nag-complement kayo dahil parang wala ka lang at ito mayroong mga plano pero hindi niya nasasagawa, kaya nagkaroon ganito ang buhay niyo. Kaya dapat lumaban ka. Huwag ka na lang maging punching bag. Huwag ka na lang maging shock absorber, Jennifer. Dapat you complement. I-complement ang kanyang parang mahina sa implementasyon sa kanyang buhay. Diyan magkakaroon kayo ng magandang pagsasama. Yun lang po. Maraming pong salamat sa ating pong mahal na trio tagapayo. Jennifer, hindi mo na ako sinagot kanina nung tinanong kita kung ano ang pag-ibig para sa iyo. What is love? Anong kadalasang sinasagot mo noon sa slam book ng mga kaklase mo? Di ba pag may uso pa ba yun ngayon? Meron pa naman gano'n, di ba? Slam book. Anong nilalagay mo? Love is sacrifice. Love is sacrifice. Meron din sinasabi na when you're in love, it should bring out the best in you. So sa pagkakataon na ito, hindi ba dapat sa pagmamahala ninyong dalawa ni RJ sa isa't isa, dapat lumalabas yung mga magagandang mga pangarap ninyo? Di ba? Nakakalungkot talaga, Jennifer, sa totoo lang. Napakaraming bata ang hindi nabibigyan ng pagkakataon na makapag-aral, pero gustong-gusto nilang mag-aral, pero walang nagpapaaral sa kanila. Pero eto ikaw, merong magandang oportunidad, merong gustong magpaaral sa'yo. Bakit hindi ninyo tapusin ang pag-aaral ninyo para sa inyong mga anak? Papaalalahanan lang po natin si RJ kung sakaling may mga pagkakataon po na makalimot siya at wag nga po kayong mag-alala. Sinabi naman po ni Dr. Camille na tutulungan po si RJ at titignan kung ano po ang pwedeng magawa na kahit papano po ay matulungan natin siya na malagpasan ito pong pagsubok na kanyang pinagdadaanan. At hangad po namin pa rin na magtulungan ang buong pamilya po ninyo na maayos ang kinabukasan, hindi lamang ni Jennifer at ni RJ, kundi pati na rin po ng kanilang mga anak. Maraming pong salamat sa inyo. Aminan na po tayo, mga kapatid. Ang pagiging batang magulang po ay isang malaking responsibilidad na hindi po pwedeng talikuran at takbuhan. Kaya paalala po namin sa inyo, mga kabataan, na huwag po tayong susuong sa isang desisyon na hindi po ninyo kayang panindigan. Dapat, bago po tayo pumasok sa pag-aasawa, abay siguraduhin ninyo na kayo ay handa na sa lahat ng aspeto. Meron ng iba matanda nang nag-asawa, abay hindi pa rin handa. Hindi rin po kami magsasawang sabihin sa inyo na pakinggan po ninyo ang inyong mga magulang. Wala po talagang magulang na naghangad na ang kanilang anak ay mapasama. Mag-aral po kayo ng mabuti at samantalahin ang mga magagandang pagkakataon at oportunidad
na nabibigay po sa inyo na magkaroon po kayo ng isang magandang kinabukasan. At para naman sa ating face-to-face, heart-to-heart thought for the day, nasa huli ang pagsisisi pero hindi pa huli ang pagbabago. Salamat po sa inyo mga kapatid. Thank you din sa aking co-host na si Hans Mortel. Sa Dance Squad, KB1 at B2. Sa ating mahal na trio tagapayo. At syempre pa ang ating mga certified sausawero at sausawera. At sa mga bisita po nating nagpaunlak ngayong umaga, maraming salamat po sa inyo. At sana kahit paano po sa maliit naming paraan dito sa face-to-face ay nakatulong po kami upang magkaroon kayo ng isang bagong yugto sa inyong buhay. Ako po muli, ang inyong pambansang kapitan, ang inyong Chang Ami na laging nagpapaalala, ang problema pwede mong tawanan, pero hindi mo yan dapat talikuran. Kaya kung may problema ka, harapin mo, pag-usapan natin yan face-to-face. Para po sa inyo to, mga kapatid. Ngayong Miyerkules, si Mrs. kay Mister galit na galit dahil kapatid pa niya ang naging kabit. Nahuli mong ano? Nakahiga po sila, nakaubad nga po yung kapatid ko, tapos nakabrief yung asawa ko. So talagang nag-something-something? Opo, siya po nagbigay ng motibo eh. Malaki lang naman po ako eh. Oo, talaga. Ngayon, ang kanilang pamilya nagkagulo-gulo na. Hanggang ngayon po, kayo pa rin ang magkasama. Ay, hindi Ate na po. Gloria. Nagbuntis pa siya eh. Buntis po. eh. Sino ang ama niyan? Diretsahang tanong. Friend po nun. Di ba ninyo naisip na balang araw magtatanong ang mga anak ninyo, paano nangyari ma na kapatid ko ang pinsang ko? Face to Face, ngayong Miyerkules, 4:30 p.m. bago ang T3, dito lang sa TV5. Face to Face was brought to you by Ever Bilena, Beauty in You.